Ang pelikulang ito ay naganap noong 1950. Isang babae na nagngangalang Laura at ang kanyang anak na si Cody ay bumiyahe papunta sa isang liblib na lugar sa California. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang matandang lalaki at iniabot kay Laura ang susi ng bahay. Matapos umalis ng matanda, pumasok si Laura sa bahay at maingat na inobserbahan ang paligid. Maya-maya, inihatid niya si Cody sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag. Habang nag-aayos ng gamit, nakakita siya ng isang litrato ng isang babae na nakasandal sa isang sasakyan. Lumabas naman si Cody para maglaro. Nang hindi siya makita ni Laura sa loob ng bahay, agad siyang naghanap sa labas malapit sa isang lawa. Napansin ni Cody ang pagwisik ng tubig at unti-unting lumapit sa dalampasigan. Natagpuan siya ni Laura sa gilid ng lawa at mahigpit siyang pinagbawalang maglaro roon dahil delikado. Pagsapit ng gabi, naupo si Laura sa isang upuan habang nagbabasa ng magazine. Biglang may tumawag sa telepono. Inakala niyang ito ay ang dati niyang asawa kaya hindi na niya sinagot. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang panonood ng telebisyon hanggang sa makatulog siya. Ilang sandali lang, nagsimulang gumalaw ang aparador sa tabi niya at biglang nagbago ang palabas sa TV. Isang nakakakilabot na eksena kung saan may babaeng hinihila ng isang hindi maaninag na nilalang. Biglang nagbago ang imahe at nakita niyang parang siya mismo ang nasa eksena. Nagising siya sa sigaw ni Cody. Sinabi ng bata na may nakita siyang nilalang sa lawa. Hindi ito pinaniwalaan ni Laura at inisip na bangungot lang iyon, ngunit iginiit ni Cody na totoo ang nakita niya. Kinabukasan, inihanda ni Laura ang baon ni Cody para sa unang araw nito sa paaralan. Pinaalalahanan niya ang anak na makipagkaibigan sa mga kaklase. Pagkatapos niyang ihatid si Cody, naghanap siya ng trabaho at nakakuha ng posisyon sa isang notaryo opisina. Matapos ang trabaho, tinawagan niya si Cody upang kumustahin ang unang araw nito at ang mga bagong kaibigan. Pag-uwi nila, naghapunan sila ng maaga. Sinabi ni Laura na nakapasok na siya sa bagong trabaho. Kinagabihan, binasahan ni Laura si Cody ng isang fairy tale. Ngunit hindi natuwa si Cody sa kwento at gusto niya itong ulitin. Ayaw ni Laura na magpuyat ang anak kaya tinapos na niya ang pagbabasa. Habang nanonood ng TV, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang dating asawa. Matapos ang maikling usapan, ibinaba niya ang telepono. Biglang nagdilim ang screen ng TV ng mag-isa. Napansin niyang tila may nasirang upuan sa loob ng bahay. Maya-maya, nakatanggap si Laura ng tawag mula sa kanyang ina, sinasabing ibinigay niya ang kanilang numero ng telepono sa dating asawa ni Laura. Kinagabihan, nagising si Cody at napansin ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa lawa. Bigla na lang may kung anong mahiwagang bagay ang pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Samantala, abala si Laura sa pagkukumpuni ng tumutulong gripo nang marinig niyang tinatawag siya ni Cody. Agad siyang nagmamadaling pumunta sa kwarto ng anak at nakita niyang may anino na parang usok na lumabas mula rito. Nabahala siya sa kakaibang pangyayari kaya tumawag siya sa kanyang doktor upang humingi ng gamot para sa biglaan niyang pagkahilo. Kinagabihan, habang inaayos ni Laura ang baradong lababo, muling nakita ni Cody ang nilalang na papalapit sa kanyang kwarto. Natakot siya kaya nagtago sa ilalim ng kumot. Samantala, lumabas si Laura para tingnan ang paligid. Hindi niya alam na may anino nang nagkukubli sa malakas na ihip ng hangin. Habang nasa labas siya, nakita ni Cody mula sa loob ng bahay ang nilalang na gumagapang sa bubungan, papunta sa kanyang silid. Mabilis lumapit ang nilalang at inabot si Cody. Sa takot, napasigaw ang bata, dahilan para magmadaling tumakbo si Laura papunta sa kanyang kwarto. Ngunit nang makarating siya sa pinto, misteryosong nakalok na ito. Wala siyang ibang magawa kundi basagin ang bintana upang makapasok. Sa wakas, nakarating siya sa kwarto ni Cody. Takot na takot ang bata at nagpumilit na umalis agad, ayaw na niyang manatili sa bahay na tinuturing na niyang nakakatakot. Kinabukasan, kinausap ni Laura ang may-ari ng bahay at iginiit na may kakaibang nilalang sa loob. Ngunit hindi siya pinaniwalaan at sinabi lamang na baka isang rakon o ibang hayop lang ang naghanap ng pagkain. Sa hapon, sinundo ni Laura si Cody sa paaralan at dinala siya sa isang parke upang makapaglaro at kahit papaano ay makalimot sa takot. Pag-uwi nila, naupo si Cody sa mesa at nagsimulang gumuhit. Habang nagdodrawing siya, sinabi niya sa ina na gusto niyang bumalik sa dati nilang bahay. Ngunit, ayaw ni Laura dahil hindi niya gustong makaharap ang kanyang dating asawa. Pinilit niyang kumbansihin ang anak na hindi haunted ang kanilang bahay.
Nang mapansin ni Laura ang drawing ni Cody, tinanong niya ito kung ano ang iginuguhit niya. Ipinaliwanag ng bata na ito ay isang magandang babae mula sa lawa na lumapit sa kanya noong nakaraang gabi. Napatigil si Laura at nag-isip. Habang nagkukumpuni ng isang upuan sa pamamagitan ng pananahi, muling lumitaw ang nilalang sa kanyang harapan, at agad siyang hinimatay. Kinabukasan, habang abala si Laura sa paggawa ng mga imbitasyon para sa kaarawan ni Cody, muli niyang nakita ang nilalang na papalapit. Sa matinding kaba, agad niyang inutusan si Cody na bumalik sa kanyang silid. Dahil sa takot, dali-dali siyang kumuha ng kutsilyo bilang panlaban. Matapos niyang tiyakin ang kaligtasan ni Cody, humarap si Laura at nagulat nang makita ang nilalang sa harapan niya. Sa sobrang takot at desperasyon, sinaksak niya ito. Nagalit ng husto ang nilalang at walang awa siyang sinampal ng paulit-ulit, dahilan upang mahulog siya sa hagdan at mawalan ng malay. Pagkagising niya, nag-aalalang nakatitig sa kanya si Cody. Agad nilang tinangkang lisanin ang bahay gamit ang kotse, ngunit hindi ito nag-start. Sinubukan ni Cody na pakalmayan ang ina at sinabing wala namang balak saktan siya ng nilalang, nais lamang daw nitong makipag-usap. Dahil sa mga sinabi ng anak, unti-unting kumalma si Laura. Sa huli, napagpasyahan nilang manatili muna sa loob ng kotse at doon matulog. Pagsapit ng umaga, inihanda ni Laura ang baon ni Cody pati na rin ang mga imbitasyon para sa kanyang mga kaklase sa nalalapit niyang kaarawan. Matapos ayusin ang lahat, magkasama nilang hinintay ang pagdating ng mga bisita. Ngunit habang lumilipas ang oras, wala ni isa man ang dumating. Pilit pinakalma ni Laura si Cody, sinasabing darating din ang kanyang mga kaibigan. Ngunit makalipas ang mahabang paghihintay, naging malinaw na walang sino man ang pupunta. Nang magtatakip salim, nakatanggap si Laura ng tawag mula sa kanyang dating asawa. Sinabi nitong nami-miss niya sila ni Cody. Sa galit, matigas na sinabi ni Laura na hindi na siya muling makikipag-ugnayan sa kanya, pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Habang nasa kusina, hindi sinasadyang natabig ni Laura ang bag ni Cody. Nahulog ang isang sobre ng imbitasyon na hindi pa nabubuksan. Dahil sa inis, pinagalitan niya si Cody sa hindi pagbibigay ng imbitasyon sa kanyang mga kaklase. Natakot at hindi makapagsalita ang bata habang patuloy siyang sinasaway ng ina. Maya-maya, hinatid ni Laura si Cody sa paaralan. Ngunit pag-uwi niya, napansin niyang wala si Cody sa kanyang silid. Agad siyang kinabahan at hinanap ito sa buong bahay. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita niya si Cody sa lawa, hinihila siya ng misteryosong nilalang papasok sa tubig. Wala nang inaksayang sandali si Laura. Agad siyang tumalon sa lawa at sinagip ang anak, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito sa desperasyon. Matapos ang kanyang trabaho, bumalik si Laura sa paaralan para sunduin si Cody. Ngunit kahit gaano siya katagal maghintay, hindi ito lumabas. Labis siyang nag-alala at nagtanong sa mga kaklase ni Cody, ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan siya. Habang tinatamaan ng matinding takot, nilapitan siya ng isang gwardya. Nagtanong ito kung nakita niya si Cody. Habang patuloy siyang tinatanong, nagiging mas agresibo ang tono ng gwardya, na parang may alam ito sa pagkawala ng bata. Kinilabutan si Laura. Sinabi niya sa gwardya na nawala ang kanyang anak at may hinala siyang maaaring kinuha ito ng dati niyang asawa. Ngunit imbes na makatulong, lalong lumakas ang pakiramdam niyang may mali. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagpunta sa pulisya upang iulat ang pagkawala ni Cody. Sa himpilan ng pulisya, isang babaeng investigador ang lumapit kay Laura upang alamin ang buong detalye ng kaso ni Cody. Desperado si Laura na malaman kung nasaan ang anak, kaya agad niyang inakusahan ang babae na nakipag-ugnayan sa kanyang dating asawa upang kunin si Cody mula sa paaralan. Ngunit, kalmado siyang sinagot ng investigador at tinulungan siyang alalahanin ang totoong pangyayari sa aksidenteng kinasangkutan ni Cody. Dahan-dahan, bumalik sa alaala ni Laura ang lahat, habang naglalaro si Cody sa may lawa. Umalis siya saglit upang bumili ng gulay sa palengke at iniwan ang anak sa pangangalaga ng kanyang asawa. Ngunit dahil abala ito sa panonood ng telebisyon, hindi nito namalayang napalapit si Cody sa tubig. At sa isang iglap, nalunod na ito at tuluyan ng namatay. Pagbalik ni Laura sa kanilang tahanan, laking gulat niya nang makita niyang nagbago na ang buong lungsod. Mula sa lumang hitsura nito, isa na itong modernong metropolis. Sa sandaling iyon, unti-unting sumiksik sa kanyang isipan ang kakilakilabot na katotohanan, lahat ng nangyari ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon, dulot ng matinding lungkot at trauma sa pagkawala ni Cody. Sa kagustuhang makahanap ng katahimikan, nilapitan ni Laura ang kanyang lumang kinakalawang na sasakyan.
Sinubukan niyang paandarin ito at bumiyahe papunta sa dati nilang bahay, isang abandonado at sira-sirang gusali, ngunit may mga palatandaan ng bahagyang pagkukumpuni. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang magulo ang buong bahay. Sa isang sulok, nakaupo si Cody, tahimik na nakatingin sa kanya. Sinabihan niya itong bumalik sa kanyang silid, ngunit sa halip, tumayo si Cody at sinubukang lumabas ng bahay. Mabilis siyang hinawakan ni Laura, ayaw niyang pakawalan ang anak. Ngunit sa kanyang pagkabigla, marahang sinabi ni Cody ang masakit na katotohanan, patay na ako, Mama. You have to let me go, Mom. It wasn't your fault, Mom. Sa puntong iyon, natunaw ang lahat ng ilusyon. Sa mabigat na puso, sinamahan ni Laura si Cody papunta sa lawa. Sa gilid ng tubig, muling lumitaw ang nilalang, ngunit sa pagkakataong ito, naganyong isang napakagandang babae. Tahimik niyang inalalayan si Cody papasok sa tubig hanggang sa tuluyan itong mawala sa ilalim. Wala nang magawa si Laura kundi tanggapin ang katotohanan, wala na si Cody. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng may-ari ng bahay ang isang lumang litrato na may nakasulat na, "Bagong sasakyan ni Lola, 1959. Doon niya natuklasan ang totoong identidad ng nilalang, siya ay ang sariling lola ni Laura, isang espiritong nagpakita upang ipaalala sa kanya na matagal nang wala si Cody at panahon na upang magpaalam. Sa huli, sa isang simbolikong hakbang ng paglaya, tinawagan ni Laura ang isang mekaniko upang kumpunihin ang kanyang sirang sasakyan. Nang maayos na ito, tuluyan na siyang umalis, dala ang bagong pag-asa, matapos niyang buong pusong pakawalan ang sakit ng pagkawala ni Cody. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.